Sabi nga, pagdating doon sa proseso na yun, walang magaling doon. Pero, ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Walang gumagawa nga ng pattern na para i-break. Hindi tayo pinapadaan ng Panginoon dito, tulad nga yung sabi kanina na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon para sirain niya tayo. Kung hindi, dumadaan tayo para mas matibay tayo sa huli, mas malakas, at pure, naalis yung mga impurities, malakas, hindi kamukha yung clay. Kung hindi tayo dinaan sa apoy ng Panginoon, sa tingin mo ba magtatagal ka dun sa clay lang na yon? Hindi ka dumaan ng baking process, hindi ka dumaan ng fire, yung clay. Ano mangyayari dun sa clay? Isang ano lang, bato yon, wala na. Basag na. Pero tayo, tulad nga nung clay na yon, idadaan sa fire para tumiga. Sa atin, minold tayo ng Panginoon para yung mga fruit natin mag-remain. Kahit na dun sa process na yon, nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na yung masakit na yung pakiramdam natin, hindi natin nakikita yung mga kalaban mo, umaano na sa'yo, nandun pa rin yung paniniwala sa Panginoon. At, pagkatapos nun, anong gagawin dun sa ano? Gagawin dun sa pot. No? Anong gagawin dun sa pot? Siyempre, malakas na yan. Di-deliver na yan. Gagamitin na yan sa mga garden. Gagamitin na yan sa mga tubig. Ano na ang tubig? Ganon din tayo. Meron tayong kanya-kanyang ministry. Dumadaan tayo ng mga pagsubok para palakasin tayo ng Panginoon sa pananampalataya natin. Para palakasin na yung pagtitiwala natin sa Kanya. At after that, mas malakas tayo sa dati at ready na naman tayong gamitin ng Panginoon. Di ba yung ano natin yung mga pagsubok natin, kung titingnan natin dun sa una, ngayon, iba. Dumaan tayo sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Hanggang sa lumalaki, lumalaki, lumalaki. Lumalakas, lumalakas, lumalakas. So, sabi dito, sabi niya, doon ko naintindihan yung perfect, complete needing natin. Sabi niya, mabubuo, mako-complete yung pananampalataya natin sa Panginoon. Napakasarap yung wala ka ng doubt sa Kanya. Yung buong buo yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung pag may problema, Lord, alam ko na ibibigay mo to. Yung parang gano'n na wala kang duda, wala kang ano. Pero, hindi ganun kadali pag naranasan mo. It takes process. Pero sabi niya, let it grow. Let it grow. Hindi yung kanta na, let it grow, let it grow. Hindi yung kanta. So, yun yung ano, yun yung let it grow, sabi niya gano'n. Nandiyan ka sa grade 2 na yan. Okay, sige, mag-aral ka lang. Mararanasan mo ko, titibay ka. Pag napas mo yung test na yan, pupunta ka dun sa grade 3. Grade 3, pupunta ka sa grade 4. Walang pumunta ng grade 4 at nag-aral, napas niya yung test, ibabalik sa ano. Hindi. Walang gano'n. Pero ang Panginoon natin, alam niya yung ginagawa niya. At wala siyang ginagawa, hindi na tayo pinaglalaroan na, oh Lord, bless mo ako dito, dinala mo ako dito, para sirain mo ano. Alam ko may purpose ang Panginoon kung bakit. Sabi niya sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, mayroong purpose ang Panginoon sa atin. Hindi aksidente yung mga lahat na nangyayari sa atin. Dito nga sa nangyayari sa amin lahat nag-pray, isa kayo dyan sa ano, no? Nakatutok. Bawat ano, nakatutok kung ano yung nangyayari.
Kung ano yung nangyayari sa buhay namin na ano. Pero, lahat ng kapurihan sa Panginoon, hindi ako nagmamalaki na ano. Pero, sa totoo, hindi talaga namin kaya kung sa sariling kalakasan lang namin, no? Hindi namin kakayanin. Dahil, yung atake, matindi yung mga atake. Pero, through prayer, salita ng Panginoon, yun nga, yung encouragement ni Kuya Robert na nare-release yung testimony nyo na para tayo nadadaanan, pero nakita ko si Kuya Robert na naggigitara, it's an encouragement to us na para magpatuloy, no? Magpatuloy. So yun, nagpipray. So lahat ng makikita mo, no? Tinitignan nila, ano ba yung, siyempre meron na, ano ba yung reaction ni dyan? Ako, yung sa isip ko, babalik ba ako dun sa dati kong ginagawa? Atakihin ka ng kalaban. Sasabihin sa'yo, balik ka na lang dun, wala namang hirap dun eh. Ikaw kasi nag-ano ka pa dyan eh. No? Kailangan dun sa testing na yon, mas lalong umigting yung relasyon natin sa Panginoon. At yun yung purpose ng Panginoon eh, para patibayin yung pagkamold natin. Pero itong kalaban, pupunta sa iyan. Yun. So, yun nga, yung mga bagay na pinapasok ng kalaban, I thank God dahil hindi lang pag nandun ka sa sitwasyon na yon, it's a real battle. Talagang battle na yung doubt mo, ipapakita niya sa'yo yung doubt mo, papakita niya sa'yo yung faith mo. Pero, alin ang mangunguna doon? Siyempre, kung hindi na tayo nagbabasa, kung hindi na tayo nananalangin sa Panginoon, wala tayong panlaban. Wala tayong panlaban. Yun yung mga natin eh. Ito yung panlaban natin. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung standing natin, yung connection natin sa Panginoon. Yun yung standing natin. Anak tayo ng Panginoon. Kaya yun yung pinanghahawakan natin na, Lord, your plan for me is for good, to prosper us, not to harm us. Hindi niya tayo babasagin. Give us future. Pero itong mga dumadaan sa atin na mga testings, ito consider it pure joy, sabi ng ganon, para mag-grow yung endurance natin, no? May mold tayo ng Panginoon. At pag nag-grow yung endurance natin, you will be complete. Pag na-fully develop na yung endurance natin, you will be perfect. Yung faith natin, magiging perfect, wala nang doubt. Wala nang dalawang isip na hindi bibigay ni Lord, hindi gagawin. Hindi sasagutin nila. Hindi ba sasagutin ni Lord o sasagutin? Maghihintay na lang ako, hintayin ko na lang ang sagot ni Lord. Ayaw ko na naman umasa, pero si Lord na bahala. Masasaktan lang ako. Masakit eh. Para hindi na lang ako masaktan, hindi na ako aasa. Kailangan ng Panginoon, kung ano yung sinabi niya, yun yung you're gonna stand on it. Doon tayo tatayo kung ano yung sinabi niya. Kung sinabi niya pagpapalain ka niya kahit na nasaan ka, siya yung Diyos na magpapala kahit na nasaan pa tayo. Hindi yung Amerika, hindi yung Hong Kong, hindi yung Pilipinas, kahit na nasaan tayo, ang pinag-uusapan doon, ang Panginoon. Dahil, kaya kang i-bless ng Panginoon, kahit yung demonyo, i-bless ka niya through. Kahit yung kalaban mo, i-bless ka niya, gagamitin niya yung kalaban natin para i-bless na tayo. Anong ginawa ng Panginoon sa mga Israelites nung paalis sila? Yung mga Egyptian, binigyan sila ng gold. Pinahirapan sila ng ilang years. 400 years. Pero, binigyan sila ng gold. Bago sila alis para pabaon.
Ganun kabait ang Panginoon. So, tama-tama yun na yung mga pinagdadaanan natin, hindi tatagal yan. Consider it pure joy. Merong lalabas, hindi yung physically, kung hindi yung inner natin, yung spiritual natin. At pagkatapos nito, yung mga testing na yan, ang sarap masabi na, Lord, nag-aral ako. Lord, naniwala ako. Salamat po. Napasado ko itong test na naman ito. Mm-hmm. Hindi yung, Lord, kayo nang bahala. O ano? Hindi, kailangan natin manampalataya. Kailangan nating maniwala. Kailangan natin mag-trust sa Panginoon. Ano man mangyari, yun yung word ng Panginoon. Hindi niya tayo sisirain. Ayan. So, I thank God dahil itong testing na to, alam ko maraming rini-reveal ang Panginoon. At yung sa inyo, yun nga, sabi nga ni Bira na hindi lang trabaho ang purpose ni Kuya Roberto. Nagmi-ministry siya sa Panginoon, gagamitin siya ng Panginoon. Kahit saan tayo, gagamitin tayo ng Panginoon. Nakita ko nga na yun doon pa lang sa exhortation niya bago kumanta. Sabi ko,